rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. Kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre yes, nakapag-dinner na ako. Ang ulam namin today is yung sardinas na ginisa na nilagyan ng gulay. Kasi sabi ko, ang dami naming sardinas na naka-stock dyan. So, natatakot ako baka ma-expired na siya at matapon uli. Kaya, sabi ko, nulutuin mo na yan. Yung mga noodles kasi namin dito, naitapon namin siya kasi na-expired siya. Yung alam mo yun, yung hindi pa talaga siya nabubuksan, pakete siya. Tapos, yung chinek namin yung expiration. So, yon expired na siya. Kaya, sabi ko kay Nood, nako, itapon na yan lahat. Tapos, yung mga sardines, kasi nag-stock talaga ako ng mga dilata sa mga noodles. Kasi in case nga of emergency, kung ano man yung mangyari, syempre nadala na ako nung pandemic. So, kailangan talaga lagi kang may stocks dyan para, alam mo yun, madali lang mag-provide ng pagkain kung sakasakali mo yung mga ganong pangyayari, di ba? So, yon kaya sabi ko lutuin na yan. Ang dami naman. Hindi naman niluto lahat. Isang dilata lang. So, siguro magsa-sardines kami ng paunti-unti every month para maubos yung sardinas dyan at mapalitan ng bagong dilata. Kasi, syempre, matagal-tagal na rin naman siya. Hindi pa naman siya expired. Pwede pa naman siyang kainin ng bonggang-bongga. So, yan! So, eto na nga, Diyos ko. Ang dami natin chika ngayon. Syempre, wala akong ginagawa dahil bakasyon. So, ang ginagawa ko ngayon ay busy ako sa kakaroll dito sa Facebook. Siyempre, yung Miss Grand at kung ano-ano mga update. So, yun talaga ang pinagkakaabalahan ko. Actually, gusto ko lumabas para gumawa ng vlog nga dito sa Samsam TV. And then, kanina, pumunta ako doon sa Facebook account ni Mr. International from Thailand na si Kim Goodburn, di ba? So, yun. So, binisita ko kasi sabi ko, ano kaya ang ginagawa nito sa buhay at ano kaya ang ganap ng Mr. International after na manalo, di ba? Kasi syempre, parang anong update? Ano ba yung mga ganap? Nakakaloka kasi doon sa Facebook niya, lagi siyang maraming photoshoot na nakahubad. So, yun. So, lagi siyang hubad. Lagi siyang naka-underwear lang, naka-brief sa madaling salita. Nakakaloka. So, naisip ko lang, ang swerte din ng ng organization neto na kung sino man yung owner. Kasi parang patawag niya, tapos ayun, para mag-photoshoot. At swerte din ng mga kumukuha sa kanya at kung sino man yung mga nagme-makeup sa kanya. Kasi ayan, parang buong term niya, isang taon, lagi siyang nakaganyan, naka-underwear, o diba? Lagi siyang naka-brief sa lahat ng photoshoot niya. Nakakaloka. May naloka nga akong nakitang photoshoot nila na sobrang lokan-loka ako doon. Sabi ko sa co-teacher ko, gusto ko, yung nasa bangka, ayan. So sabi ko, nakakaloka tong mga lalaking to, no? So sabi ko, gusto ko nandiyan ako sa gitna. Kasama nila ako dyan, no? Diba? Diyos ko, Lord, ang saya-saya, diba? Ilan yan? 5. Yung mga runners-up yan dito sa Mr. International Thailand. Tapos lahat sila dyan, puro naka-brief lang. Oh, diba? So, ang bongga lang. Ano kayang feeling nila, no? Habang nagpo-photoshoot na ng ganyan, na naka-brief lang sila. So, siguro may mga dyan, mga bakla na tuwan-tuwa. Di ba? Yung mga makeup artist, syempre. So, nakakaloka tong mga male pageant na to. Meron kaya tong mga bookingan na nagaganap dito? Tingin ninyo. Kasi ako parang feeling ko, imposibleng wala to. Kasi nakakaloka. So, tignan mo naman, di ba? Parang ang panalo. Kung akong tatanungin mo kung kanino ako magpapabook dyan sa 5 yan. Siyempre kay, kay Kim na, di ba? So, tatanggihan mo pa ba yan? Doon ka na sa winner.
Isa yun sa mga gusto ko. Tapos gusto ko rin yung naka-green. O, di ba? So, yun. Sabi nga ni Gaisel, magpapauring daw siya doon sa nakaitim. Charot. Hindi, wala siya sinabing gano'n. Naisip ko lang yun. Pero kung iisipin mo, di ba? So, ang bongga. Tapos sabi ko nga, itong si Kim si Kim Goodburn, sabi ko, kakaloka yung katawan, no? In fairness sa lalaking to, ha? Ang ganda ng personality nito, eh. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng katawan. Hindi naman katangkadan na katulad ng ina-expect natin na yung mga height na, alam mo yung 5'11", 5'10", mas gwapo to kung naging 5'10 to eh. 5'7 lang yata yung height niya or 5'8. In fairness sa kanya, sobrang ang panalo talaga ng personality. Yung mukha, kapag tinitigan mo, ang gwapo-gwapo niya. Yung hindi siya gwapo na katulad ng mga iniisip mo na parang wow. Pero kung kasi 'di ba doon nga sa pageant, kung tutuusin ang daming gwapo doon nung time niya, doon sa competition niya sa international. Isa na doon sa gustong-gusto ko yung mukha ni Lebanon na sobrang grabe. Parang si Jesus Christ yung itsura sa sobrang kagwapuhan, ang perfect ng mukha, tapos ang ganda ng katawan, ang laki ng katawan. O di ba? So sabi ko nga siguro ang laki din talaga ng hinaharap nito. So nakakaloka kasi sa sobrang ganda talaga ng katawan. In fairness, nakakaloka siya. Tapos sabi ko, marami ding, ayan, si Brazil, iba din yung datingan, yung alam mo yung astig-astigan din. So sabi ko, si Kim, kaya to nanalo kasi yung personality naman talaga, sobrang panalo, sobrang napaka-nice na person. And hindi ko pa siya kilala in person ha, hindi ko din siya nakikita. Pero parang feeling ko, hindi luto yung laban. Talagang nakitaan ng good quality itong si Kim, in fairness naman sa kanya. Kasi maraming mga chumichika na binili daw yung title, kaya daw to binigay, jowa daw to ng may-ari. Ako parang feeling ko, walang ganon. Parang feeling ko kaya to ipinanalo kasi deserve niya talagang maging title. And I believe naman na deserve naman ni Kim talagang manalo dito sa Mr. International. Kasi naman, yung personality check, yung katalinuhan, panalo. Sabi ko nga kung ideal man, I think ito, kasi magaling magsalita, magaling mag-perform, and I think winner talaga, di ba? So, yon. So, sabing ganun, kung matalino daw at talaga daw, panalo daw talaga, eh bakit daw, lagi daw na nakahubad? Kasi siguro gusto niya mag-artista, gusto niya sumikat. And then, ito yung way para mapunta siya doon sa pangarap niya. Kasi kung tutuusin, pwede naman siya maging manager, pwede naman siyang gumawa ng ibang trabaho, di ba? Pwede naman siya magtrabaho ng ibang work. Pero ito kasi siguro yung napili niyang career. At ito talaga, dito siya nag-i-enjoy, magpa-booking. Charot! So, yun, pa-booking talaga, no? So, kung ikaw, tatanungin kita, kung sasabihin ganun, willing siyang magpabayad ng isang gabi, ibubuk mo siya, 'di ba? Ako, yes, why not? Kasi 'di ba, Diyos ko, experience. Sabi ko nga yung photos niyang to na nakataas yung kilikili niya, nakataas yung kamay niya at talaga yung kilikili niya kita. Sabi ko, ang sarap amuyin ng kilikili. Gusto kong malaman kung mabaho o mabango. Pero parang feeling ko, ang bango, 'di ba? So, ang saya lang. Sabi nga ni Gaisel, imumudmud na daw niya yung mukha niya dyan. Charot! So, yun. Nakakaloka. Anyway, so, ako wala akong nakita na dayaan. Wala akong nakita na naging unfair yung organization dahil ipinanalo si Thailand. I think deserve niya kasi. Sobrang deserve niya yung titulo. And then, I think talagang panalo ang kagwapuhan niya. May appeal na tinatawag. Malakas yung sex appeal niya, in fairness sa kanya. Kaya sabi ko, okay lang, di ba? At ayun nga lang, nakakalungkot kasi kapag pumunta ka talaga sa page niya, wala ka talagang makikita doon kundi yung mga photoshoot niya na naka-underwear lang siya, yung naka-brief lang siya. Sabi ko, ay nako, ang ginawa nila dito kay Mr. International, pinaghubad ng pinaghubad. At kahit yung mga runners-up, ayon, nakahubad din. Gusto ko yung naka-green yun kasi siya yung sumasayo na yung pag ganon-ganon, o, di ba?
At syempre, gusto ko rin syempre si Kim na talaga naman sabi ko, ang sexy naman ng bikini nito dito. Ang bongga, o di ba? Tapos ang liit, ang ano, basta saya dito siguro. Naluloka lang ako. So yun na yun napansin ko. Kaya sabi ko, ay chika ko to. So yun. Kayo ba guys, kung kayo ang tatanungin ko, dito sa 5 lalaki na nakaupo sa bangka, kanino ka magpapabooking? Charot. So, yun. Kanino ka sasama? At kung bibigyan ka ng pagkakataon na makasama si Kim Goodburn ng isang gabi, anong gagawin mo sa kanya? So, please comment below para malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, huwag ka nang umarte, subscribe na. O, di ba? So guys, sana na-enjoy mo ang chika natin tonight. At let's see kung ano ang reaction mo. Mag-comment ka dyan sa baba para masaya. So yun, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.